Isang sunog ang sumiklab sa hotel ng isang ski resort sa Bolu, Turkey. Sa kasagsagan po ng sunog, may ilang tumalon mula sa bintana. May ilang gumamit naman ng pinagdugtong-dugtong na kumot para makalabas sa hotel. Hindi bababa sa 76 na ang natrap at nasawi sa sunog. Nasa 50 naman ang sugatan. Ayon sa mga otoridad sa restaurant ng hotel, nagsimula ang apoy at patuloy ang investigasyon sa sanhi nito. Siyam ang na-detain. Nagdeklara ng National Day of Mourning ang gobyerno ng Turkey kasunod ng sunog. Nagbabala ang Amerika kasama ang Japan, India at Australia laban sa mga agresibong kilos sa Indo-Pacific region. Pinulong ni bagong US Secretary of State Marco Rubio ang mga opisyal mula sa 3 bansa para pag-usapan ng mga bagay na anyay importante para sa Amerika at kanilang mga mamamayan. Sa kanilang joint statement, pagtitibayin ng 4 na bansa ang kanilang commitment para sa mas bukas at malayang Indo-Pacific region. Tutol daw sila sa anumang hakbang na magbabago sa status quo sa rehiyon sa pamamagitan ng karahasan. Sa hiwalay naman na pahayag, sinabi ni Rubio na tututulan din niya ang anumang tangka ng China na sakupin ang Taiwan. Wala pang pahayag ang China sa sinabi ni Rubio at pahayag ng 4 na bansa. Pero nauna lang sinabi ng Chinese Foreign Ministry na mahalagang patuloy ang pag-uusap ng mga matataas na opisyal ng China at Amerika. Matapos tanungin kung babawiin na ng China ang kanilang sanction laban kay Rubio na ipinataw nila noong 2020 dahil sa kanyang mga pahayag laban sa bansa. Mga mare at pare kong army, muli nating maririnig ang soulful voice ni BTS member Jin sa K-drama series. Yan ang Close to You, ang official soundtrack ng When the Stars Gossip starring Lee Min-ho and Gong Hyo-jin. Umiikot ang sci-fi romantic comedy series sa storya ng isang astronaut at turista na nagkakilala sa space station. Mapapakinggan na ang Close to You this weekend, January 26. Ito na ang ikatlong OST ni Jin, kasunod ng Yours ng Jiri-san at It's Definitely You ng Hwarang, kasama ang co-BTS member niyang si V. Sa ibang balita, muli nga nagsagawa ng clearing operations ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA laban sa mga sagabal sa bangketa. Kanina, sinuyod ng mga otoridad ang ilang bahagi ng Malibay, Apelo Cruz, C. Jose, P. Santos, Leverisa Street at Gotamco sa Pasay. Mahigit 20 ang natikitan kabilang ang ilang motorsiklo. 3 naman ang tuluyang nahatak. Hindi rin piniligtas sa mga halamang nasa paso. Kinumpirma ng 2 dating opisyal ng Bureau of Customs na mayroong TARA system noong panahon nila sa tanggapan. Mismong sila dating Customs Commissioners Nicanor Faeldon at Isidro La Peña ang nagkumpirma niyan sa pagdinig ng Quad Committee ng Kamara. Ang TARA system ang padulas umano sa BOC para mapabilis ang proseso at hindi na dumaan sa inspeksyon ang mga imported shipment. Anong dalawang opisyal, sinubukan nilang pigilan yon, pero si BOC Legal Service Director Tristan Langkay na matagal nang nasa ahensya, wala raw alam dyan. Ayon kay dating Customs Intelligence Officer Jimmy Guban, kasama raw sa mga nakalulusot sa TARA system ay mga shabu shipment. Davao Mafia umano ang may control sa BOC noong Duterte administration at hindi mga Customs Commissioner. Wala pang pahayag dito si dating Pangulong Duterte. Susunod na ipatatawag ng Quadcom ang kasalukuyang BOC Commissioner na si Bienvenido Rubio para sa investigasyon. Ipinunto sa isang forum ang kahalagahan ng pagbabantay sa paggamit ng artificial intelligence at iba pang platforms sa pangangampanya para sa eleksyon 2025. Posible raw kasing magamit yon para sa pagpapakalat ng maling impormasyon. May ulat on the spot si Bernadette Reyes. Bernadette? Rafi, monitor ng COMELEC ang mga platform ng mga kandidato, registered political parties at political organizations na yung mag-eleksyon para masiguro na hindi ito magagamit sa disinformation. Sa forum ng Privacy.ph Collective, sinabi ni Attorney Maznal Chavez, Legal Head ng Office of COMELEC Commissioner Nelson Celis, hindi na rin daw maaaring isuppress o pigilan ang paggamit ng mga kandidato sa paggamit ng mga platforms sa internet para sa kanilang kampanya. Pero dahil walang batas na nagre-regulate dito, gumawa ng guidelines ang COMELEC para i-regulate ang paggamit ng AI at iba pang mga platform. Kabilang dito ang pag-label o pag-disclose kung gumagamit ng AI sa mga campaign materials.
Sa ngayon, may mga na-take down ng mga pages na may kinalaman sa disinformation pagdating sa electoral process. Sa halimbawa na binigay ni J. Marco de Silla, isang media advisor at technologist na tumututok sa AI at newsroom innovation, sa India, ang isang kilalang tao na matagal ng patay ay ginamitan pa ng AI para buhayin siya ulit at magamit sa kampanya. Sa Pilipinas, mayroon daw 2 fact-checking network at kailangan makipagtulungan sa kanila. Mahalaga raw, hindi lang ang paggamit ng teknolohiya, kundi pati na rin ang pagre-report ng media para matugunan ito. Daphne? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang 3 batang estudyante sa San Fernando, Bukidnon nang ma-hit and run ng cargo truck. Naglalakad umano noon papunta sa paaralan ang mga batang babae nang bigla silang araruhin ng truck base sa investigasyon ng pulisya. Dead on the spot ang mga biktimang edad 5, 7 at 9. Tumakas naman ang driver at inabandona ang sasakyan sa isang tubuhan. Sumuko rin siya kalaunan sa pulisya. Wala siyang pahayag. Para mas feel ang pamamasyal sa Vigan, Ilocos Sur, may paandarang isang part-time kutsero roon. Bukod sa Way Back Wednesday feels ng pagsakay sa kalesa sa Kalye Crisologo, todo effort pa ang kutsero sa pagkuha ng mga larawan at video. Mukhang sulit ang pag-atras, abante at ikot ng kutsero dahil achieve naman ang drone effect sa kanyang shots. Masaya raw siya kapag napapangiti ang mga turista sa Vigan dahil nakakatulong din ito para sa paglakas pa ng turismo sa lungsod. Siksik ulit sa aksyon at kwento ang ikalawang episode ng Dambuhalang Kapuso action series na Lolong Bayani ng Bayan sa pagdating ng ilan pang karakter na magbibigay kulay sa series. Di ba kailangan mo ng tulong ko? Nagbabalik sa series si Paul Salas bilang Martin na kapatid ni Lolong. To the rescue siya kay Bangkil na lumaban sa Atubao Hunters. Ipinakilala na rin ang karakter ng premyadong aktor na si John Arcilla. Isa pang twist sa series, hindi pala alam ni Elsie, played by Shaira Diaz, na si Bangkil at Lolong ay iisa. Isa pang dapat abangan, ang pagdating ni Mayor Flavio, played by Rocco Nasino. Isa ba siyang kakampi o kaaway ng mga Atubao? Abangan yan mamaya 8 p.m. sa GMA Prime. Good vibes po tayo for today. Hatid ng eksena sa Iris Cavite Campus. Tampok ang isang pusa at ang kakaiba nitong trip sa buhay. Panood nga niyan. Eto na present ang bagong catmate sa klase. Pero ang muning na naki-sit-in, certified pusa, why pala? Hindi raw kasi nakikinig sa lesson ni Prof. Sa halip ay phone lang ng phone. Kitty text yarn? Ang kinagigiliwang pusa, isa raw sa mga resident mingming sa kanilang paaralan. Viral online ang video with 4.1 million views. Trending!